Hello mga pare ko, magandang umaga sa inyo lahat. At napakaganda ng ating weather ngayong araw na to. Hindi gaano malamig at hindi at sikit ng araw, kaya napakasarap maggawa ng content. Ang content nga pala natin ngayong araw na to ay tungkol sa mga Filipino stores dito sa Montreal. At ating iisa-isahin lahat yan. Samahan nyo ako. At bago lahat, babati muna pala tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Pilipinas, kay JRTV ng Manila na sumusuporta sa atin, kay Grand Pap, maraming salamat po sa suporta nyo, at kay Diana from Dublin. Okay, samahan nyo ako at lilibutin natin ng mga Filipino store dito. Napakarami dito ng Filipino store dito sa Montreal. Iisa-isahan natin, okay? Ito yung unang-una natin kukunan. Nandito tayo sa kahabaan ng Victoria. Ito yung unang-unang Filipino store dito sa Montreal. Mia Flower Shop. Yan. Ang Mia Flower Shop, yan ang matagal na rin dito sa Montreal na nag-operate na kanyang negosyo. Ayan. Dito lang yan sa along Victoria. Yung mga Pilipino na naghahanap ng bulaklak dyan, dito lang kayo pumunta. At katabi niya dito ang isa pang Filipino restaurant na kay Morena Restaurant. Yan, ang Morena Restaurant. Isa rin sa matagal ng Filipino store dito na along Victoria din. Yan. Ito dati isa lang ang pwesto. Ngayon dalawa na siya. Yan. Yan ang restaurant dito na ating iisa-isahin. Yan. At ang pangatlo ay itong Lovejoy Fried Chicken. Isa ito sa bago ding Filipino store dito sa Montreal. Siguro mga 2 years na to o 3 years. Di ako nagkakamali. Yan. Yan ang Lovejoy. Dito rin sa along Victoria ng Montreal. Yan, maraming bumibili rin dito na fried chicken. Okay. At lalakad pa tayo doon mga after na isang kanto na yun. Marami pa doon. Susuruin natin lahat yan. Ay, dito mayroon pang isa. Ito bagong bukas lang to eh. Wala, ilang buwan pa lang itong bubukas. Yan. Itong Guapami Salon. Yan, Pilipino rin ang may-ari niyan. Nandito rin sa along Victoria. Yan, yung mga magpagupit dyan, punta lang dito, mga magpapayos. Okay. Ayan, kakaliwa tayo dito sa Victoria along Van Horn. Yan, dito tayo. Dito maraming restaurant dito. Mga Chinese restaurant, Filipino restaurant, yan, Vietnamese restaurant, marami dito. Puntahan natin. Meron dito isang Filipino barbershop. Kaso walang karatula siya dito sa labas eh. Nandito sa loob. Akyatin natin. Puntahan natin. Ayan, dito na tayo sa loob. Ayan. Yan yung barbershop ng Filipino. Barbers cut. Ayan, dito sa loob. Yung mga Pilipino magpapagupit yan, punta lang dito. Kapitan nila. Tapos dito sa kabila, meron pang isa. Yung ay sarado pa. Ito yung Universal yung remittance. Dito siya sarado pa. Bababa na tayo. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ang katabi nito
Kaya palengke. Yan, ito malapit na. Natatanaw na natin. Ayan. Mauna muna pala itong Kalye Restaurant. Yan, ito kabubukas lang din ito. Siguro mga 2 years na itong Kalye Restaurant. Yan, masarap ang pagkain dyan sa Kalye Restaurant. Marami din itong customer sa ngayon. At isa ito sa kilalang restaurant ng mga Pilipino dito sa Montreal. Yan. Meron pa sa dito, yung Kabalikat. Yan. Yan ang Kabalikat na pesto ng mga negosyo dito sa Montreal. Kabalikat. Ayan pa. Okay. At nandito sa kabila ay yung palengke. Yan. Ito matagal na to, 2020 nung nag-umpisa to, tapos na nag-pandemic na. Yan yung palengke. Yan, malaking restaurant to dito sa Montreal na dinadayo ng mga kapwa natin Pilipino. Ayan. My brother and my grandfather. Yan, dito ang entrance niya. Maluwang to. Itong restaurant to, dalawa. Isa doon sa taas, yung lamesa. Yung pwede kayong magpa-reserve dyan pagka kayo kung anong okasyon nyo. Yan sa taas. Yan, lamesa. Lamesa restaurant. Yan, maraming paninda siya dyan. Mga Filipino product na hinahanap ninyo at inyong nakikita dito sa Palengke Restaurant. Ayan, marami dyan. At ito pa isa, itong restaurant Le Fabrica. Yan, bagong bukas lang dito. Dati ang pwesto nito ay nandun sa Kudinich area, pero lumipat siya rito. Ayan, pwesto rin dito. Yan, nasa Barnon din to. Marami din, hili-hilira sila dito sa Barnon, yung mga restaurant ng mga kapwa natin Pilipino. Ayan, ha? Tapos dito tayo sa kabila, meron pang isa dito. Yan ang last na restaurant dito sa Along Barnhorn. Okay, lakarin natin hanggang doon. Ayan, ito naman yung Batangas Express. Yan, nakakain na din tayo dyan. Yan, okay. Babalik tayo, duloy tayo sa kabilang kalye at pupuntahan natin yung ibang pwesto pa ron sa Along Victoria din. May Filipino restaurant din doon at saka bakery. Yan, pupuntahan natin lahat yun. Itong kabila ng tapat ng palengke, PAMAS, yung organization dito sa Montreal, samahan ng mga kapwa natin na Pilipino. Yan, dito sa tapat lang yan ang Filipino store dito. Yan, ito yung tinatawag nilang PAMAS Center. Center Communication des Philippines, PAMAS Center. Yan, isang organization dito ng mga Pilipino. Yan. Marami silang project na ginagawa dito, mga tungkol sa kung ano-anong plataforma ng bawat Pilipino. Yan. Dito na ulit tayo sa Along Victoria. Yan. Ito naman ay isang grocery. Yan, meron ang Mark Filipino Transfer Agent Ria Money. Okay? Ito ang S-less. Yan. Ang S-less Pinoy Depot. Yan. Isa sa mga pinakamatagal na ring Filipino store dito sa Montreal. Yan. Meron silang dining area sa labas. Kaya pagka summer, makakabili kayo dyan ng halo-halo. Yan. Nakakatawa kasi maraming pesto rito ng mga Filipino store.
Yan, nakakatuwa. Ayan. Okay. Lipat tayo dito sa kabila. Sa baba naman. Marami dito. Sunod-sunod to, tabi-tabi. Kaya yung mga dumadayo rito turistang Pilipino, galing ng Vancouver, Toronto, Ottawa, tuwan-tuwa sila dito. Oh, nandito ba? Hindi ka kilala pa ko. Ayan, kaibigan mo to. Ayan, ayan. Hello! Ayan. Ayan. Ang kasunod, ang ating content. Ito, bagong bukas lang to. Kusina Norte. Yan, Kusina Norte. Yan, yung Filipino restaurant din to. Bagong bukas lang to. Yan. Marami sila dito, tabi-tabi. Mga restaurant dito along Victoria. Yan, yan ang Kusina Norte. Yan. Kung sino nga naghahanap ng mga makakainan, dito lang po kayo pumunta. Marami pa yung restaurant na pupuntahan natin dyan. Dire-diretso pa tayo doon. Mga isa, dalawa, tatlo pa. Tatlo pa ang ating pupuntahan dyan. Yung isa, remittance. Pilipino rin may-ari. Diyan ako lagi nagpupunta para magpadala sa Pilipinas. Ayan. Dati ito, nakapwesto dito, Pilipino. Yan, mga video kay Barto. Nagsara. Hindi natin malaman kung bakit sila nagsara. Nakapunta tayo dyan eh. Filipino store na yan. Ito. Yan. Ito yung sinasabi ko yung remittance. Remittance ito. Yan ang remittance, Filipino remittance. Yan lagi kami nipapadala ng pera. Yan, i-remit. Yan, i-remit. Ito naman isang bakery dito sa Montreal. Pilipino ito. Ang pangalan lang ng bakery ni La Maison Pains Gâteau. Yan. Pilipino rin may-ari niyan. At dati tayo nagtrabaho diyan sa ano na yan, bakery na yan. Ayan. Kita sa loob. At ito yung pinakahuli. At atin itong kaibigan, yung may-ari nito, ang Manila Cuisine. Yan. Ito ang pinakamatagal na rito, yung Manila Cuisine. Kilala na siya dito. At sila nagluluto ng paborito natin pagkain, lechon. Luluto sila rito. Maraming umorder dito ng mga Pilipino na kapag may malalaking okasyon. Ayan. Dito na tayo sa Manila Cuisine. Lapit na. Yan, ito yung Manila Cuisine. Isa sa pinakamatagal ng restaurant dito sa Montreal na dinadayo ng ating mga kapwa Pilipino, lalo yung mga nanggagaling ng Toronto, Vancouver, Ottawa. Yan, pupunta sila rito. Mahusay siya magluto ng ating paboritong pagkain na lechon. Yan. Magawa sila, yung mga Pilipino gusto order lang dito ng lechon sa Manila Cuisine. At ang last dito Filipino store, bakery. Yan. Punta natin. Kamag-anak ko to, itong may-ari ng bakery na to. Punta natin. Napakaraming tindahan dito ng mga Pilipino. Kaya nakakatuwa. Kaya hindi ka ito pa pala, katabi pa pala na dito yung Pinoy Pansitan. Yan, magkatabi sila rito. Yan. Isa rin sa pinakamatagal ng restaurant dito sa Montreal. Yan. Marami din siyang customer sa ngayon. Marami kumakain dito sa Pinoy Pansitan na yan. Yan. At itong isa, ito nga yung Fiesta Filipino. Yung yan. Yan ang Fiesta Filipino. Yan, yan ang Fiesta Filipino. Ito may-ari nito ay kamag-anak natin. Yung may-ari ng Fiesta Filipino nito. At pareho ding Batanggenyo. Yung may-ari niyan. Kuya, ako naman. Ito yung mga tambay dito sa Mabutas. Yan, ito yung mga naghahanap ng masarap na tinapay dyan, mga Pilipino, punta lang kayo dito sa Fiesta Filipino. Isa sa pinakamatagal itong Filipino store dito sa Montreal. Nung buhay pa ang Kakang Arte,
mga 1970 siguro nandito na sila, pero ewan ko na kung anong exact date sila nagtayo ng bakery dito. Yan. Eh, wala dito ang aking pinsan. Nandun sila ang bahay nila sa Cuthberto. Ito na may mga gwapong tambay. Ito, yung mga gwapo. Palaman ng sandwich. Yeah, yung mga Pilipino rito. Mga ating mga kakilala rito. Okay. Okay, puntahan natin yung sa nandun malayo pa eh. Mga Sa kahit yung tabo, kuya. nakuha na sa Queen Mary. Huwag niya pa. At saka dito sa ano, yun. Puntahan natin yon. At dito sa pwesto na to, may pumipwesto dito nga magbabalot. Ating kababayan, Pilipino, pumipwesto dito. Kaso sa hapon pa siya. Mga alas 4, alas 5, nandito na siya. Yung magbabalot. Minsan pupuntahan natin yan para ating cover siya atin. Yan, malapit na tayo dun sa isang Filipino restaurant dito. Yung isa pala doon sa along Tikari, wala na, sarado na. Yung Queens, sarado na pala. Ito, nandito na tayo sa sinasabi kong isang Filipino restaurant dito. Kapampangan to. Yan. Yan yung GRS Filipino restaurant dito. Yan. Yan siya. Nakakain na din kami riyan. Restaurant na yan. Nakakain na kami riyan. Yan. Ito ang entrance niya. May konting dining siya dito. Yan. Pagka summer dito, ganyan ang ginagawa nila. Naglalagay ng dining sa labas para makakain yung mga customer. Yan ang mga ano dito. Yan. TRH Cafe, Filipino Restaurant. Okay. Ito at malapit na tayo doon sa ating huling Filipino restaurant na pupuntahan. Dito yun sa malapit lang sa amin sa Digari Mall. Sambuangueña Bella Cuisine, ang pangalan nun. Napakaraming Filipino store dito sa Montreal. Kaya matutuwa ka. Kahit anong gusto mong pagkain na namimiss kainin dyan sa atin sa Pilipinas, meron dito na pupuntahan. At saka isa pa, marami din dito na sa bahay lang nagluluto ng ating mga kababayan. At tayo naman meron ding pagkain na iniaalok sa ating mga kababayan Pilipino, ng ating tinapay, pandesal, Spanish, saka kaunting mga cake. Yan. At gumagawa din tayo tuwing summer. Yan, meron din po tayo niyan at sa bahay lang din tayo gumagawa. Pati po yung aking asawa, gumagawa rin po siya ng mga lutuing pangulam, mga pagkain na kung ano-ano. Yan, at iniaalok din sa ating mga kapwa Pilipino. Yan, at ito naman yung huli na Filipino store na pinuntahan natin. Yan, kabubukas lang dito, siguro wala pang 1 year. Dito sa Digari Mall. Yan. Sambuangueña Bella Cuisine. Yan. At siguro every Friday ata may banda sila rito. Yan. Para sa mga ating mga Pilipinong mahilig maghanap ng paglilibangan sa pagkatapos pagpagod ng trabaho. Okay mga pahal kayo at hanggang dito na lamang tayo at samahan nyo ako muli sa aking susunod na panibagong video. At sa mga bagong pasok po lang po dyan, huwag kayong mahiyang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Malaking tulong na po dyan sa aming mga nag-uumpisa pa lamang na vlogger. Maraming salamat po sa inyo lahat.